Magandang umaga mga papi. Kamusta po kayo dyan? Si Herbert ulit ito ng SOS. So ngayon po ay araw ng Lunes, October 4, 2021. Tayo po ay mag-rides. Siyempre, medyo matagal-tagal tayo na bakante mga papi. Alam niyo naman po, napaka-busy. Tsaka ano po, hindi pa rin po kasi talaga normal ang sitwasyon ngayon. Nasa pandemya pa rin po tayo mga papi. So napakahirap po talagang magbiyahe. Kasi ang dami pa rin pong mga restrictions. Depende po kasi sa pupuntahan na probinsya. Okay, so pupunta tayo ngayon sa Pampanga, ang tinaguriang culinary capital of the Philippines. Okay, so Pampanga, ano nga ba meron sa Pampanga? So syempre, aside sa mga masasarap na pagkain, kasi kaya nga siya tinawag na culinary capital of the Philippines, hitik din ang ating matututunan dahil napakalaki ng part ng Pampanga sa kasaysayan ng ating bansa. So lalo na nung panahon ng Amerikano hanggang yung panahon ng Hapon. So yan, napakamakasaysayan din ng na yan, ng probinsyang yan. Okay, so ngayon po ay nasa loob tayo ng NLEX. Diretso muna tayo sa San Fernando. Yun ang unang itinerary. Diretso tayo sa McDonald's capital town. So yun yung the biggest McDonald's in Southeast Asia. Yan. I'm not sure kung last year nga ba siya nag-open. So yan, pupuntahan natin yan. Balita ko, nakita ko sa mga post sa social media, napakalaki nga talaga ng McDonald's na yan. So yan mga papi, balik tayo po mamaya. Okay mga papi, andito na tayo ngayon sa McDonald's capital town sa San Fernando, Pampanga. So ayan, ayan siya. So ito yung largest McDonald's in Southeast Asia. So last year yata to nag-open. So ayan, ang ganda oh. Laki nung niya, yung space niya talaga malaki. Maraming pwedeng paradahan. May McCafe din. Siguro pag normal na, maraming tambay nice dito, lalo pag mga motor. Ayan, kain na tayo ng McDonald's dito sa McCafe, capital town. So ayan, order natin. Siyempre, the classic longganisa. Ayan, McCafe, cappuccino. Ayan, kasama natin. Masayang masaya kasi nakapag-ride. Okay. Kain muna kami tapos mag-iikot na po tayo sa ilang lugar dito sa Pampanga. So tara, samahan nyo kami mga papa. Mga papi, andito na tayo ngayon sa Pampanga Provincial Capital ng San Fernando. Dati kasi ang Pampanga, ang kapitolyo talaga niyan, Bacolor. So noong 1900s, nung nalipat na rito sa San Fernando yung provincial capital, dito na constructo itong Pampanga Provincial Capital. Tapos historical din po itong site na to, lalo na nung panahon ng Hapon, kasi dito isa sa naging battleground to ng ating mga local guerrilla forces laban sa Japanese Imperial Army. So malaki kasing area to, nakita nyo, laki oh. Ayan. So ayan. So ito na yon, Pampanga Provincial Capital. So tara, next destination natin si sa isa rin sa mga mahahalagang tao sa Pampanga, si Vicencio Cuyugan Sr. So doon tayo pupunta, tingnan natin kung malapit-lapit nandito yon. Tara. Okay mga papi, so dito tayo ngayon sa Vicencio Cuyugan Memorial Marker. So yan, ito yung Baron Cuyugan Mansion or House. So si Sir Vicencio Cuyugan, siya yung unang municipal mayor. Founding member din siya ng Hukbalahap.
So isa siya sa mga known personalities dito sa Pampanga. So yan, hindi natin mapasok kasi sarado ngayon. Okay mga papi, next stop natin sa San Fernando train station. Okay mga papi, so ngayon ang next destination natin sa San Fernando train station. So ayan yung yung Vicencio Cuyugan Monument. So yun, gaya nga na sinabi ko, siya yung unang municipal mayor ng Pampanga. Tapos founding member din siya ng Balahap. And then hindi si Manny Pacquiao ang unang political boxer, kasi boksingero din siya nung araw. So I believe itong simbahan na to, ito yung San Fernando Church. Hindi ko lang sure kung ano yung pinakapangalan ng parokya. Medyo rainy weather po dito ngayon sa San Fernando. So hopefully mamaya pag nasa ibang bayan na po tayo, sana walang ulan para makapag-drone tayo. Pero sa ngayon kasi medyo makulimlim po. Okay mga papi, balik tayo mamaya pag nandun na tayo sa San Fernando train station. Okay mga papi, andito na tayo ngayon sa San Fernando train station. So ayan siya. So ito, silipin natin yung marker nya. So ito, ayan. So ayan. So nakikita natin dito yung Death March Arc. So bakit? Bakit nga ba? Kasi dito sa San Fernando train station yung end ng dito transfer yung mga prisoners nung naglakad ng Death March papuntang Capas. So from Bataan, dito yung stopover nila. Sumakay sila ng train papuntang Capas Tarlac, do sa final destination ng Death March. So yun ang istorya nitong San Fernando train station. So pinapapasok kami ni Kuya sa loob. Tignan natin kung pwede daw isang pa yung motor eh. So tignan natin, silip tayo, pasok tayo. Tignan natin kung ano meron. Ito yung marker, Himpilang Daang Bakal ng San Fernando. Itinayo noong 1892 bilang bahagi ng linyang Manila-Dagupan ng Manila Railroad Company. Dito bumaba si Jose Rizal nang dalawin niya ang San Fernando. Sa Himpilang Daang Bakal ding ito noong Abril 1942, isinakay sa tren ang mga bihag na sundalong kasama sa Death March patungo sa Campo O'Donnell, Capas Tarlac, upang doon ikulong. So yan. So yun yung brief history nitong San Fernando train station. So dito pala sumakay si Dr. Jose Rizal nung pumunta siya sa Pampanga. So ayan siya. Pasok tayo sa loob, pinapasok tayo ni Kuya. Kausapin natin, wala daw yung tour guide nila, so si Kuya Guard na lang yung kausapin natin. Kuya, anong pangalan mo Kuya? Eduardo Perez, sir. Si Sir Eduardo. So gaano katagal ka dito sir? Magtutumasan pa lang, sir. Bago pa lang si sir. Pinaswapping kami ng mga gorda. Pinaswapping sila. Okay. So ito naman po, bukas naman po siya kahit last year pa nung lockdown. Bukas. So bukas pala itong San Fernando Station sa mga turista. So ayan, ikot muna tayo. Ito yung mga rebulto nung mga sumama sa Death March, no? Ayan sila. So yun nga, bago sila ilipat sa Capas, dito sila sumakay sa San Fernando. Uy, teka, meron silang dalawang dog dito. Ayan, natutulog. American Bully. Saka ito, Browas? Bronas. Bronas. Si Bronas po, ayan. Parang Bruno Mars, Bronas. Ang babae yung isa. Pareho sila babae. Tanda na, Nagkasakit yung isa. Okay. Parang may cyst siya. Oo, Sino katabi mo? Ayan. Si Dr. Jose Rizal. So yan nga. Yung part din ng history nito, sumakay siya rito nung binisita niya yung San Fernando. Hindi ko lang sure kung anong taon yun. So dito siya. So yan. So pagpasok mo sa loob, museum, makikita mo yung mga pictures nung panahon ng Hapon, yung mga sinapit natin. Ayan Sumurrender ang Amerikano noon. So ayan.
mga ilang memorabilia. So kasi ang Bataan tsaka ang Pampanga magkalapit lang po yan. So kaya yon, dito sila nilipat yung mga prisoners of war noon. So ito, karwahe, kalesa. So siguro may important value din to, no? So ito yung replica nung kilometer 102 marker. So yan siya. Meron kasi sa labas kasi yung original, no? So ito yung parang replica niya. Death March marker. So napuntahan na natin yan, yung start ng Death March, yung pang-past rides pa natin sa Bataan, no? So ito first time ko rito sa San Fernando train station na makapunta. So yan yung tanin yung mga dyaryo dati, oh. Ayan. Okay. Ayan, Pearl Harbor ng binomba 1941. Okay. Ito yung mga baril nung araw. Ayan. Ayan. Okay mga papi, next destination natin sa San Guillermo Parish Church, no? Punta tayo doon. Yun yung lumubog siya nung sumabog yung Mount Pinatubo noong 1990. So doon tayo pupunta susunod. Okay mga papi, so ngayon po ang punta natin is San Guillermo Parish Church. So yung simbahan na yon, ginawa siya ng mga Augustinian friars noong 1500s. Tapos siya yung yung simbahan na lumubog nung sumabog yung Mount Pinatubo noong 1990s. From San Fernando train station, siya 5 kilometers away. So malapit-lapit lang, mga 10-minute ride. Okay mga papa, break tayo pag nandun na tayo sa San Guillermo Parish Church. Ayan na yung simbahan ng San Guillermo Parish sa kaliwa, natatanaw natin. Pasok tayo, sana open, no? Para makapag dasal tayo, bigyan ng pasasalamat. Tanaw siya rito sa kalsada, sa bandang kaliwa. Ayan, ganda, lumang church na siya. So makikita nyo rito, siya, lumubog na to. So yun yung main entrance. Tara, pasok tayo mga paps. Okay mga papi, andito na tayo sa San Guillermo Parish Church. So ito nga, tinayo siya noong 1500s na mga Augustinian friars. Tapos nakikita nyo, kalahati na lang po yung nakatayo. Kasi nga nung sumabog yung Mount Pinatubo noong 1990, lumubog po, natabunan ng lahar. So ayan siya. Pero still, na-preserve nila yung original structure. So yan pa rin siya. So ayan, pasok po tayo sa loob mga paps, magdasal tayo. So ayan mga paps, pagpasok natin, so ito yung makikita natin dito sa loob ng San Guillermo Parish Church. So ayan, maganda po siya, luma na yung mga structure. So isa sa mga old churches dito sa Pampanga. So ayan, lapit tayo doon sa mahal na ina, tayo ng pasalamat. At kahit ngayon na nasa panahon tayo ng pandemya, there are still reasons to be happy. Kahit na napakahirap ng sinasapit ng mundo, magpasalamat tayo sa kanya. So ito po, yan yung structure ng San Guillermo Parish Church. Okay mga papi, dito muna tayo. Next stop natin sa Lubao Bamboo Hub bago tayo mag-proceed sa lunch natin. Okay mga papi, salamat ha. Okay mga papi, take out na po tayo. Nagpatila lang tayo ng onting ulan, so medyo maambon dito sa Pampanga ngayong araw na to. So ang next destination po natin sa Lubao, Pampanga. Bibisitahin natin yung Bamboo Hub and Eco Park. So matagal na siyang attraction sa Pampanga. So siyang isa siyang Eco Park na yun, basically mga filled up of bamboo. So ngayon, first time natin dito.
Pupuntahan natin siya yung Bamboo Hub sa Lubao, Pampanga. Bago tayo mag-proceed sa lunch natin mamaya sa Souk, S-O-U-Q, di ko alam yung pronunciation eh. Doon tayo magla-lunch mamaya. Okay mga papi, balik tayo pag nasa Lubao Bamboo Hub na po tayo mga papa. Mga papi, andito na tayo ngayon sa Lubao Bamboo Hub and Eco Park. So, gilid lang siya ng kalsada, no? Malapit siya sa saan ba to? Temporary Treatment and Monitoring Facility ng Pampanga. So, ito siya. Tapos, ayan po yung ilog. Ang ilog na yan, Porac Gumain River. Ayan. So, ito. So, makikita nyo maraming mga bamboo. So, kaya nga siya bamboo Eco Park. So, ganito lang pala siya, no? Akala ko kasi is So, ayan, no? Yan yung scenery dito. Nasa gilid ng river. So, ayan, napakaganda. Open siya. So, wala siyang entrance. Walang papark lang kayo sa gilid ng street. So, ayan. Sa mga magsing irog dyan, pwede rito mag-date. Walang tao. Ayan. So, time check 9:45. So, diretso na tayo dun sa ating lunch sa Souk, S-O-U-Q, Souk, Pampanga. So, dun tayo manananghalian. Tapos, after natin mananghalian dun, sa San Fernando. So, babalik tayo ng San Fernando. And then diretso tayo sa Magalang. Doon tayo stay ngayong araw. So 2-day ride kasi to. Okay. So syempre para mag-relax tayo, kahit na ganitong pandemic, bisitahin natin yung mga lugar na di pa natin napupuntahan. So alam naman natin yung pagmomotor, isa sa mga outlet natin yan during these difficult times. Okay mga papi, balik tayo mamaya. Biyahe muna tayo papunta doon sa ating lunch venue. Okay mga papi, biyahe na ulit tayo. Pabalik ng San Fernando para dun sa lunch natin sa Souk, Pampanga. So nag-offer din sila ng Kapampangan dishes doon. So sana lang bukas kasi wala nakalagay sa Facebook pages nila yung yung operating hours or operating days. So ngayon kasi Lunes. So hopefully sana bukas siya. Para doon na tayo muna magstay ng lunch bago tayo mag-proceed sa Magalang. Okay mga papi, balik tayo mamaya. Ayan, nakapasok tayo mga paps. So time check 10:30 AM. So mag-open daw itong resto ng 11. So magantay na lang tayo. So pakita ko lang sa inyo yung loob ng restaurant na to. So yan, napakaganda po. Ayan, so dito, so meron pa rin sila. Siyempre di mawawala yan. Health protocols natin, kailangan natin i-observe. So yan, pasok tayo. So ito yung interior ng Souk restaurant. So yan siya. Very Instagrammable ika nga. So yan. So yan. Meron silang bar. So yan, pinaka bar nila. So yan. So, dito may parang garden. You can also dine here sa labas. Okay. So yan. Okay mga paps, mamaya check natin kung anong mga pwedeng orderin dito sa Souk, San Fernando, Pampanga. Yan, dito na tayo ngayon sa Souk, Pampanga, San Fernando. So nag-order na kami. Nag-order na kami ng ang best sellers daw nila dito, yung pasta na nilagay sa
alige o yung ano, yung taba, parang taba ng talangka na pasta. So yun ang order namin. Tsaka yung ano, crab rice and then pork sisig. So yan. Nakabukas lang nila, kami ang first customer. So, sana swerte kami. Ito na yung aming order. Ito yung kanilang crab rice. Ayan. Rice siya na hinalo yung taba ng ano, ng crab. Tapos ito naman yung kanilang ano, siyempre Pampanga to, no? Pork sisig, authentic Kapampangan pork sisig. Ayan. Tapos ito na yung kanilang best seller, no? Pinagmamalaki nilang pasta, yung pasta sa alige. Alige pasta, ayun. Meron siyang ano, crab fat siya na oil-based pasta na meron siyang parmesan cheese. So ayan. Ano masasabi mo? Masarap. Wow. Wala, kain tayo mga papa. Okay mga papi, so take up na tayo. Papunta na tayo ngayon ng Magalang, Pampanga. So doon sa Magalang, meron pa tayong dalawang pupuntahan. Yung mga Spanish heliograph towers. So located siya sa Magalang. So dalawang magkaibang barangay. Hopefully yung isa kasi located sa isang monasteryo. So sana open, makita natin. So yung mga heliograph towers noon, tinayo siya ng mga Spaniards noon bilang ano, nagsaserve siya as a station of communications. So mas mabilis pa po siya sa ano, sa mga traditional noong panahon nila na mga flag tsaka torches. So gumagamit siya ng ano, ng yung pinakatuktok ng mga tore, yung mga heliograph tower, meron siyang parang salamin na nagpa-flash ng signals ng ilaw sa rapid succession. So paulit-ulit. So mas mabilis siya kumpara sa yun nga, sa mga torches or flag. So yun mga papi, balik tayo mamaya once nandun na tayo. And then after natin pumunta sa heliograph towers, diretso na tayo sa ano, sa tutuluyan natin for today sa Montara Water Parks sa Magalang, Pampanga din yan. Okay mga paps, balik tayo mamaya. Andito na tayo ngayon sa loob ng Cariana Monastery. So sa likod ko po yung isa sa mga heliograph towers na makikita rito sa Magalang, Pampanga. So ito siya, Spanish heliograph tower. So yan siya, nasa loob siya ng monastery. So based on my research, so ginamit daw to ng mga Spaniards as stations of communications nga. So ano siya, instead na traditional dati yung mode of communication nila usually yung flags, torches, ito meron tong ano sa taas, yung sa nabasa ko meron siyang parang mirrors na nagpa-flash ng ilaw ng mabilis. Yun yung pinaka signal nila. So yun ang ano, yun ang ano niyan, Spanish ano, heliograph tower. So yan. Okay. Panahon pa po ng Espanyol yan. Nakatayo pa ho hanggang ngayon dito sa loob ng Cariana Monastery. So ano po, pupuntahan din natin yung isa pa. So dalawa kasi sila. So samahan nyo kami, puntahan natin yung other heliograph tower dito rin po sa loob ng Magalang, Pampanga. Okay mga paps, so ayun, swerte tayo, pinapasok tayo na brother dito sa Cariana Monastery. So yun nga, yun yung unang heliograph tower na matatagpuan dito sa Magalang, Pampanga. So ngayon, meron pa tayong isang pupuntahan. Yun to yung ano, yung second heliograph
Tower o Torre Heliografico. Ito nasa ano lang to, along the road lang siya. Padaanan natin. So pakita ko sa inyo pagdating natin doon. Mga papi, ito yung pangalawang heliograph tower dito sa Magalang, Pampanga. So nasa likod ko, Torre Heliografico. So ito yung pangalawa. So along the ano siya, papasok ka from main road, may papasukan kang kalye. So ito siya. Ito yung ano na to, restored na to. Unlike nung kaninang pinuntahan natin, yun yung original structure. Ito medyo na ano na siya, naayos na. So yan siya. Na-restore na ito. So yan, Heliograph Tower. So ito, lapit tayo doon sa marker. Bantayang Heliografico ng Santa Cruz, Magalang, Pampanga. Ayan siya. Pinano na siya ng ano, dineclare na siyang national treasure. Ito. Kasi panahon pa po ng Espanyol yan. Okay. Okay mga paps, punta na tayo sa ating final destination for today sa Montana. So doon tayo mag-stay for the night. So napuntahan naman natin halos lahat. Tapos sana hindi na umulan para makapag-drone tayo. Okay mga paps, punta na tayo. Okay mga papi, approaching na po tayo sa ating tutuluyan ngayon. Bagong-bago lang po itong resort na to. Parang mga last year lang po siya nag-open dito sa Magalang, Pampanga, yung Montara Water Parks. So dito tayo mag-stay for tonight. Tapos tomorrow meron pa tayong dalawang pupuntahan, no? Isang Kapampangan restaurant, tsaka isang historical mansion. So bukas yan, kukutingin natin yung biyahe natin. So summary, ang mga napuntahan natin ngayong araw na to, nagpunta tayo ng Ledges McDonald's in Southeast Asia, sa McDonald's capital town. Then nagpunta tayo sa Pampanga Provincial Capital. Tapos nagpunta tayo sa San Fernando, makasaysayang San Fernando train station. Pumunta rin tayo sa Vivencio, Cuyugan, yung first Vivencio Cuyugan Monument and Residence. Ito yung first municipal mayor ng Pampanga. Nagpunta tayo doon. Nagpunta rin po tayo sa simbahan, yung lumabog na simbahan, San Guillermo Parish. And then sumaglit tayo sa Lubao Bamboo Hub and Eco Park. And then ito na nga yung huling-huli natin destinations, mga pinuntahan natin, yung mga Spanish Heliograph Towers or Torre Heliografico ng Magalang, Pampanga. So sige mga papi, balik tayo mamaya. Check natin yung Montara Water Parks and Resort. Ipasyal ko kayo doon kung ano yung itsura ng resort, ano yung mga rooms nila and accommodations. Okay mga papi, andito na tayo ngayon sa Montara Water Parks and Resort. So pakita ko lang sa inyo yung accommodation natin. So ito, pasok tayo. So ito yung private villa nila, dalawa. Actually ano siya, bamboo hut. So yan, dalawa yan. Tapos may access kayo sa public pool. So yan. Yan siya. Tapos ito. Tapos yung dalawang bamboo huts na yan, in fronting ng Mount Arayat. So yan, ang ganda ng view. Yan. Wow. Tapos meron siyang sariling jacuzzi. Pwede daw kayo mag-request dyan ng lalagyan niya ng bubbles, pwede. So ayan, ayan ng Mount Arayat. So palipad tayo ng drone natin mamaya. Tapos pakita ko sa inyo yung inaayos pa kasi yung room sa taas. So ito good for 2. Tapos yung itong isang bamboo hut parang good for 8. So malaki daw to eh. So parang pang family siya. So yan. May sariling CR, dining. So para ka talaga nasa probinsya. O di ba? Nature na nature lang ang karap mo. Dito lang yan sa Magalang, Pampanga, Montara Water Parks and Resort. Okay, mamaya pakita ko sa inyo yung iba pang akit tayo sa taas mamaya. Mga papi, so yan, nakikita nyo naman yung view natin, di ba? Ito yung Mount Arayat. So yan, yung ating nipa hut ito. So yan, basic lang yung laman sa loob. So lang, papag,
Para ka nasa probinsya talaga. Hindi walang aircon kasi malamig naman dito eh. So yan. Tanaw mo ang kalikasan. So yan, yan ang Mount Arayat dito sa Magalang, Pampanga. Okay, mga papi, siguro ito na yung time, magpalipad na tayo ng drone, no? Ayan, oh, activated na mga papa. Jacuzzi, private jacuzzi, arkilado namin itong buong resort, kami lang ang tao rito. Ayan, oh, kitang-kita nyo naman yung kasama ko, enjoy na enjoy, oh. Ayan, oh, Pampanga, malapit lang, di ba? Pero nag-enjoy kami. So yan, ganyan sa mga kada ride naman, ganyan eh. Hindi naman nagmamatter yung sa kapupunta. Importante yan, kasama mo. Sino yung kasama mo sa biyahe, siyempre. Oh. Yeah? Oh. Ayos! Tara! Jacuzzi! Tapos kita pa itong Arayat. Ayun o! Ayos! Nakaka-relax! Yeah? Mga papi, early dinner po tayo. Ito yung in-order namin. Lechon kawali, tsaka omelette. Tomato and egg. Tomato onion omelette. So ayan. Early dinner kami. Tara, kain tayo. Morning. So ayan. Alas 6 ng umaga dito sa Montara Water Parks and Resort. So ayan, makikita mo yung view. Ang ganda, oh. View of Mount Arayat. So ayan, sunrise dito eh. So dito sumisikat ang araw. So ayan, bali ngayon mag-breakfast lang kami dito. Tapos take off na kami. So on the way home, dadaan lang namin yung yung Pamintuan Mansion sa Angeles. Tapos dadaan tayo sa sa Milas Tokwat Baboy. Very famous yun dito sa Pampanga. So magte-take out tayo ng nila, Tokwat Baboy tsaka sisig, para dalhin natin sa Quezon City. Okay mga papi, balik tayo, breakfast lang muna tayo. Yan mga paps, mag-ready na tayo sa breakfast. So dito yung breakfast nila sa kanilang parang mini bar. So siya, self-service. Tapos bahala na po kayo kung saan nyo siya i-consume. May mga tables naman dito. Dito kami sa taas po pesto. Second floor. Yan, dyan kami. Okay. So yan, dito kami pumesto sa second floor ng minibar nila. So para katapat natin yung Mount Arayat habang kumakain. So yung breakfast namin, free breakfast to. So pag kayo dito sa Steakery sa Montara, meron silang free breakfast, plated breakfast. So yan, to silog. Wow! Saka coffee. Okay mga papi, breakfast muna kami, tapos mamaya magti-take off na po tayo pa uwi. Okay mga papi, preparing na tayo for take off. So andito si nag-assist sa amin. Kausapin natin si Kuya Ramil, siya yung caretaker dito sa Montara Resort. Napakabait kong tao. Siya po yung lahat ng kailangan namin siya nag-asikaso habang nag-stay kami rito sa resort nila. Hello Kuya Ramil. Mag-hi ka naman sa mga viewers natin dyan. Hello po mga kababayan. Okay, at kamusta naman dito sa Montara? Dito po pag pumunta kayo, sigurado mag-i-enjoy po kayo. Hindi lang kayo mag-i-enjoy, marerelax pa po kayo. Dahil ang mga tubig po natin dito, kahit isang swimming pool, araw-araw pinapalitan pag meron pong guest. Okay. So sige Kuya Ramil, anyayahan mo sila dito sa Montara Water Park. Mga kababayan, niyayahan ko po kayo na pumunta dito sa Montara. Ang Montara po ay kilala na, tapos dahil maganda po yung view rito. Ayan, Mount Arayat kasi oh. Ayan. Opo.
Tsaka safe na safe, no? Opo, safe na safe po rito dahil malayo tayo sa COVID, nasa tabi tayo ng mga bukid. Okay. Tapos ano nga po pala mga papi, yung mga guests dito, requirement din nila is ano, kailangan na vaccinated po tayo. Oo. So para sigurado. Oo. Okay. At saka yung mga pumupunta po rito, puro malalayo. Malalayong lugar. Dahil kilala na po yung resort natin, Montara. Kaya malalayo po yung nakakarating dito. Bira lang po yung nakakapunta malapit dito. Yung mga nakakakita siguro sa Facebook, ganyan. Kaya nakakapunta sila rito kahit malayo. Dahil nag-i-enjoy naman po sila. Okay. Wala po sila masabi. Okay. Sige Kuya Ramil, Okay. salamat. So you can reach Montara Water Park through their Facebook page po. Search nyo lang po Montara Water Park Resort. So makikita nyo na po doon yung mga, kung may mga inquiries kayo, pwede nyo na po silang i-direct message doon. Kuya Ramil, thank you ulit. Okay, thank you. God bless po. Okay. Okay mga papi, take up na po tayo pa uwi. So, dadaan muna tayo ngayon sa Angeles City, sa isa sa historical places doon, yung Pamintuan Mansion. Tapos bibili tayo ng tokwat baboy at sisig, pasalubong natin sa Milas Tokwat Baboy. Sa Angeles din po yan. So yun, overall okay naman yung na-istorya natin. Probinsya vibes, napakatahimik. Tsaka ano din kasi ngayon, ordinary day lang, Martes ngayon. So kahapon kami dumating ng Lunes, kaya halos kami lang din ang tao sa resort. Meron din na day tour lang. So kung gusto nyo ma-enjoy yung scenery ng Montara, tsaka yung place nila, I would recommend na huwag kayo pupunta ng weekend, Sabado, Linggo, kasi sabi ni Kuya Roel doon, yung nag-assist sa atin, pag Sabado, Linggo daw po doon, maraming customer. So kung mahilig po kayo sa mga picture at gusto niyo talaga tahimik, makapag-relax kayo, mas maganda na weekdays kayo pumunta. Okay mga papi, so balik tayo mamaya pag nandun na tayo sa Pamintuan Mansion. Okay mga papi, andito na tayo ngayon sa tapat ng Pamintuan Mansion. So located to dito sa Angeles City, Pampanga. So ito siya. So itong Pamintuan Mansion, nung panahon ng Spanish-American War, ginamit to ni General Luna as headquarters niya nung nandito siya sa Pampanga. Tapos nung nalipat naman yung ating gobyerno from Cavite to Pampanga, dito din unang winagayway ni Emilio Aguinaldo yung watawat ng Pilipinas nung nalipat yung gobyerno natin dito sa Pampanga. So yan siya, yung Pamintuan Mansion. So dito lang tayo nagpark kasi bawal tayo magpark sa street. So sarado po siya ngayon sa loob niyan merong museum. So unfortunately hindi tayo makakapasok kasi nga gawa ng protocol nila dito, hindi pa pwede magbukas ang mga museum. So sarado siya ngayon. Okay mga papi, biyahe na tayo ulit papunta dun sa final natin sa Milas Tokwat Baboy. Okay mga papi, so yun nga yung Pamintuan Mansion. So sayang hindi tayo nakapasok kasi sa loob nun may museum. So malapit lang pala siya dito sa Katedral ng Angeles, no? So yun. So ngayon, diretso na po tayo sa final stop natin sa ating biyaheng Pampanga sa Milas Tokwat Baboy. Dito rin siya, located sa Angeles City. So malapit lang din from here, 2 kilometers lang. Okay mga papi, balik tayo pag nandun na tayo sa Milas Tokwat Baboy. Okay mga papi, andito na tayo ngayon sa Milas Tokwat Baboy sa Angeles, Pampanga. So ito siya. Order tayo ng best sellers nila tapos i-take out na lang natin. Pasalubong natin sa mga Junakis. Tara, pasok tayo. So yan, sarado nga pala sila for dine-in ngayon. So dito tayo sa take out counter order. So order na tayo nung Tokwat Baboy tsaka sisig. Tapos nag-take out tayo ng buro tsaka taba ng talangka. So ito yung mga menu nila.
O in case mag-open, pasya lang kayo rito sa Milas Tokwa at Baboy sa Angeles, Pampanga. So ito yung in-order natin, no? Yan, yung buro. Pasalubong ko sa nanay ko. Tapos tabanan talangka. Puro yan. Yan. Okay mga papi, so sana nagustuhan niyo yung ating maiksi pero makabuluhan na ride rediscovering Pampanga ngayong taong 2021. Pauwi na po tayo, so salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung ating video, mag-like and subscribe lang po kayo sa aming YouTube channel, Scooteristas Online Shop, para po updated po kayo sa lahat ng ating mga ina-upload, mga rides and shop installations. Maraming salamat mga papi. Ride safe and keep safe.